Ayos, round 3, Suzuka, three. Japan. Pangatlong race sa taong ito. And after ng Suzuka, mahabang break parin Chad. Oo, namnamin natin to. Tsaka para sa mga content creators dyan, ako, gatasin natin to Japan. Matagal-tagal tayong walang karayerang mapapag-usapan. Ngayon pa nga lang, nag-iisip na ako ng mga pwedeng pag-usapan na topics eh. Yung mga commenters natin, mag-suggest nga kayo. Oo, matagal-tagal tayong walang karayerang pagchichismisan eh. Tama si Paring Dax, yung mga followers dyan. Mag-suggest kayo kung anong magandang pag-usapan natin dito sa pit stop habang walang karera. Pero wag naman yung parang utos ha. Ang daming komentar na gano'n eh. Paring Dax, gawan mo nga to ng content. Araw-araw yung mga messages namin, panay utos sa amin gawa ng content yung ganitong topic. Mahina kalaban, dalawa lang kami ni parang Chad. Kung saan siya napupunta eh. Gawan mo nga ng content si Niki Lauda. Bigla na lang ganun eh. Gigising ako. Gini-research na naman ako kay Niki Lauda na ito. So anyway, panood natin yung Japanese Grand Prix. Maganda pa rin yung karera. There were some actions. Tapos yun nga, si Ollie Bearman, nag-crash siya dun sa pader. Hopefully, makarecover ka agad. Kasi ano lang naman daw, concussion dun sa tuhod. Siguro sa lakas ng impact. Kasi more than 50 G yung naranasan niya during that crash, di ba? Hopefully, Ollie Bearman, pagaling ka. May isang buwan ka para mag-recover, enough time. Parang Oli, yung kamukha ko. Pagaling ka. So ano paring Chad, ano yung mga na-observe mo or yung mga nakita mo during the Japanese Grand Prix? Pinag-uusapan natin ng mga previous 2 races, yung mga gap na palayo ng palayo. Diba? Maraming aksyon, pero yung mga grupo, yung mga paksyon ng mga drivers, palayo ng palayo. This race ba, ganun pa rin ba? O may improvement na nangyari? Na-observe natin ngayong Japanese Grand Prix, parang siya yung nangyayaring race before, ng 2025 season. Hindi na masyadong nagpapalitan ng pwesto. Nawala yung tinatawag nating yo-yo effect na mag-overtake si Leclerc. Yes. And then after several corners, mag-overtake naman si Russell. Pero this time, na-maintain nila yung mga places. Although there are some overtaking here and there, kapag may mga mistakes. O pre, agree. Ebidensya niyan, may nilabas ang Mercedes na nag-usap si Toto tsaka si George after the race. Tapos yun nga, napansin nga nila na yung weaker teams before, nagsa-start na silang mag-adjust, nagagamay na nila yung mga kotse rin nila. Which they expected naman daw. Kasi dati, nung mga start talaga, feel ng Mercedes yung advantage. Pero nakikita nila na as the races go along, nagsa-start na rin matuto yung mga teams. So siguro, baka nagigets na nila yung energy management na tinatawag nila. For the past few races, yung nagiging problema ng mga teams, especially sa Red Bull and then McLaren, is yung energy deployment. Since na magkakaroon tayo ng bakasyon ngayong April, pag-aaralan natin yan, ano ba ang difference ng energy deployment versus dun sa energy management? Ano bang ginagawa when you are managing your energy? Magandang topic yan. Pag-aralan natin yan, sabay-sabay tayong matuto dyan. Kasi syempre maaga pa yung 2026 season Marami pa talaga tayong tanong tungkol dyan sa mga bagong regulations na yan. Ma-discuss natin ngayong break para mas malinaw. Para pagbalik natin sa Miami, woo! Mas magaling na tayong manood. Sa Japan nga, di ba, yung naungusan ng isang lap, nagsimula lang kay Alonso. Alonso, Bottas, and then Albon are the cars who were lapped by the front runners. Si Checo, hindi nakita ni Checo yung blue flag. No blue flags this race. Good job. Good job, Checo. Good job, Cadillac.